Si Conan, isang estudyante sa ikalawang taon ng high school, ay nakaupo lang at nagpapahinga habang nagbabrowse sa kanyang telepono. Naghahanap ng motorsiklo na bibilhin nang biglang dumating ang matalik niyang kaibigan na si Shinazuka, na halatang kabado. Ipinakita nito ang isang litrato ng kakaibang kababalaghan na kumakalat sa Shibuya. Makikita sa larawan ang maraming butas na hugis parisukat na parang anino ng tao, na sinasabing dumarami sa mga mataong kalye. Biglang naging tensyonado ang silid-aralan nang pumasok si Kyota. Kinakabahang nagtanong kung pumasok ba si Hamada o hindi. Nang malaman niyang wala ito, halata ang pag-alala niya, habang si Konieme ay biglang naalala na nakatanggap siya ng mensahe mula kay Hamada kagabi. Nang buksan niya ito, nakita niyang may link ng isang application na tinatawag na Darwin's Game. Habang naguguluhan pa siya, biglang lumitaw si Hamada sa screen na parabang sinusubukang balaan siya na huwag buksan ang app. Pero aksidenteng nahawakan ni Konieme ang screen. Biglang may lumabas na kakaibang nilalang na parang ahas mula sa telepono at kinagat siya sa lig. Napasigaw siya sa gulat bago tuluyang mawalan ng malay. Nang magising siya, inanyayahan siya ni Kyota na magkita sa gabi para ipaliwanag ang tungkol sa Darwin's Game. Dahil sa pagkabigla, nagpasya si Konieme na huwag pumasok muna at umuwi habang litong-lito. Habang nasa tren, biglang nagpakita ang Darwin's Game app ng duel invitation, bago pa niya maintindihan. Automatiko. Pinagtapat siya ng system sa isang player na may nickname na Panda. Sa gulat niya, ang lalaking nakaupo sa tapat niya sa tren ay siya palang kalaban. Bigla itong humugot ng kutsilyo at umatake, kaya napilitan si Konieme na tumakbo palabas ng tren at tumakas sa kalsada. Nakakita siya ng himpilan ng pulis at humingi ng tulong, pero napatay ni Panda ang pulis sa harap mismo ng kanyang mga mata, sa gitna ng takot at kaguluhan. Biglang dumating si Kyota na may hawak na pana para iligtas ang kaibigan. Pero kahit tinamaan ng pana, ginamit ni Panda ang kakayahan niyang maging invisible at malubhang nasugatan si Kyota. Habang nanginginig sa sugat, tinulungan siya ni Conan tumakas papunta sa parking lot. Sa daan ipinaliwanag ni Kyota na lahat ng ito ay bahagi ng mga malupit na patakaran ng Darwin's Game, kung saan kailangan magpatayan ang mga kalahok para mabuhay. Nagtago sila sa parking lot at sinubukan magtagal hanggang matapos ang laban. Gustong tumawag ni Konieme ng tulong pero sinabi ni Kyota na hindi pinapayagan ng laro ang sinumang makipag-ugnayan sa labas. Di nagtagal natunton sila ni Panda, kaya iniwan ni Konieme ang sugatang kaibigan sa ligtas na lugar at niligaw ang kalaban. Ayon kay Kyota, kapag umabot siya hanggang matapos ang oras ng laban, siya ang mananalo. Muling naging invisible si Panda at umatake, pero nadapa ito at bumagsak sa kotse, at doon mismo natapos ang oras. Biglang nagkaroon ng kakaibang mga hugis, parisukat sa katawan nito, bago ito tuluyang naglaho na parang alikabok, at sa lugar kung saan ito nakahandusay, lumitaw ang isang malalim na butas, eksaktong katulad ng nasa litreto ni Shinazuka. Nalaman ni Konieme na si Panda pala ang pumatay kay Hamada. Bago mamatay si Hamada ay nakapagpadala pa ito ng tulong kay Konieme, pero huli na nang mabuksan niya ito. Bumalik siya kay Kyota ngunit natuklasang wala na rin ito. Iniwan lang nito ang isang mensahe na umaasang mabubuhay si Konieme at tatapusin ang laro. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng bagong mensahe mula sa isang player na may pangalang Shuka na nag-alok ng tulong at nag-imbita sa isang bodega sa may daungan. Nang dumating siya, nakilala niya ang isang babaeng may blonding buhok na agad umamin na matagal na siyang minamanmanan mula nang pumasok siya sa laro. Hiniling ni Shuka na ipakita ni Konieme ang espesyal na kakayahang tinatawag na sigil, pero wala siyang ideya kung ano yon. Ipinaliwanag ni Shuka na bawat manlalaro na nakagat ng ahas sa app ay may natatanging kapangyarihan na pwedeng gamitin agad, pero nang tingnan nila ang account ni Konieme, error ito at hindi may pakita ang kakayahan niya, kaya nagpasya si Shuka na subukan ito sa pamamagitan ng isang laban. Ang sigil niya ay nagbibigay kakayahang kontrolin ang mga kadena ng bakal. Nang magsimula ang laban, agad siyang umatake kaya napilitang tumakbo si Konieme sa buong bodega. Kahit bumili siya ng baril bilang proteksyon bago dumating, iniwan niya ito sa bahay dahil sa takot na makasuhan. Pero habang tumatakbo, biglang lumitaw ang isang baril sa kamay niya, malamang ay bunga ng kanyang sigil. Ginamit niya ito agad para makaganti. Napilitan si Shuka na umiwas, sinamantala ni Konieme ang pagkakataon. Winasak niya ang sistema ng kuryente at lumabas mula sa dilim para supilin ang kalaban. Sinabi niyang ayaw niyang pumatay kung hindi kinakailangan at gusto pa rin niyang mabuhay silang pareho, dahil sa matibay niyang paninindigan. Sumuko si Shuka at mula noon itinuring siya bilang pinuno ng kanilang grupo. Matapos ang lahat, napahiga si Konieme sa balikat ng dalagang blonding na kasama niya sa laban. Habang sumisilip ang liwanag ng umaga sa mga siwang ng bintana, dahan-dahan siyang nagising sa apartment ni Shuka. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, si Shuka mismo ang nag-alok na bumuo sila ng alyansa para mas mapaghandaan ang mga susunod na laban. Kahit may pag-alinlangan pa, tumango si Konieme at tinanggap ang alok, tanda ng bagong simula sa loob ng mapanganib na mundo ng Darwin's Game. Gayunpaman, dahil hindi pa umaabot sa antas na bidos ang kanyang level, hindi pa siya opisyal na pwedeng maging leader ng grupo, kaya pansamantala ay nanatili muna sa antas ng pagkakaibigan ang ugnayan nila ni Shuka.
kinabukasan sa loob ng sistema, ipinaliwanag ni Shuka ng detalyado ang mga tampok ng laro. Sinabi niyang tuwing nananalo ang mga malalaro sa laban, nakakatanggap sila ng puntos na maaring ipalit sa pera o gamitin para bumili ng mga gamit na pantulong. Isa sa pinakamahalagang item ay tinatawag na shelter, na nagbibigay daan para pansamantalang may tago ang sarili mula sa matching system sa loob ng isang linggo. Sa panahong iyon, walang sinuman ang maaring maghamon sa kanila sa pamamagitan ng automatikong sistema. Pero kung magkita sila ng kalaban sa totoong buhay, hindi pa rin iyon maiwasan. Agad namang sinubukan ni Konieme ang conversion feature gamit ang 10 puntos. At halos hindi siya makapaniwala nang makita niyang ang maliit na halagang iyon ay nagkapalit ng 1,000,000 yen. Kinabukasan ay nag-ayos si Shuka ng panibagong pagkikita sa ibang lugar. Bago umalis ay mahigpit niyang pinaalalahanan si Konieme na huwag kailanman ibunyag sa iba ang tungkol sa Darwin's Game, dahil ang sinumang magtatangkang magsiwalat ng impormasyon ay parurusahan ng mabigat ng sistema. Dahil dito, karaniwang ginagamit ng mga veteranong malalaro ang bansag na i-game imbes na buuin ang pangalan. Nagkita sila sa Shibuya kung saan idinaraos ang isang bihirang kaganapan na tinatawag na treasure hunt, na nag-akit ng maraming malalaro mula sa iba't ibang antas. Dumating sila ng maaga at naghintay ng oras ng pagsisimula, habang si Shuka ay pansamantalang nagpunta sa banyo. Sinamantala ni Konieme ang sandali para mag-browse sa kanyang telepono, pero biglang may tumakbong estranghero at inagaw ito mula sa kanyang kamay. Sumenyas ang lalaki na sumunod siya, kaya kahit nag-alinlangan, sinundan niya ito sa gitna ng mataong kalye. Laging alerto habang binabaybay ang daan. Nang makarating sila sa isang eskinita na halos walang tao, nagsimulang magsalita ng may halong pang-asar ang lalaking may blonding buhok. Sinasabing napakapabaya ni Konieme para mawala ang telepono, ang pinakamahalagang gamit ng sinumang kalahok sa igeme. Ayon sa kanya, ang mawala o manakaw ang iyong device ay katumbas ng kamatayan sa malupit na larong ito. Matapos pilitin si Konieme na sumunod sa isang mas makipot na daan, ibinunyag ng lalaki ang totoo. Hindi siya ordinaryong magnanakaw kundi isang bihasang malalaro sa Darwin's Game at kasapi ng isang mataas na ranggong grupo. Ang pakay niya ay hindi ang telepono, kundi ang subukin ang kakayahan ng bagong malalaro na nakaligtas sa laban kay Shuka. Ang alamat na tinatawag na The Undefeated Queen na kailanman ay hindi natalo mula nang pumasok sa laro. Matapos linawin ang dahilan niya, ibinalik ng lalaki ang telepono kay Konieme at hinamon ito sa isang laban para malaman kung gaano siya kahusay. Para kay Konieme, walang saysay ang ganitong laban. Ayaw niyang aksayahin ang lakas sa walang kabuluhang pakikipaglaban, pero hindi tumigil ang lalaki. Sa sandaling ipakita ni Konieme ang pag-ayaw, bigla siyang sinuntok ng direkta at natumba. Napilitan siyang lumaban. Agad niyang tinawag ang kapangyarihang mula sa kanyang sigil at lumitaw ang isang sandatang elektrikal, isang teser na gawa sa kanyang sariling enerhiya. Mabilis siyang umatake, ngunit nakaiwas ang kalaban sa kanyang pag-iwas. Hindi nito namalayang nakuha ni Konieme ang telepono nito. Ginamit ni Konieme iyon bilang panakot. Tinutok niya ito at binalaan na sisirain niya ang device kung hindi tatapusin ng lalaki ang laban. Biglang nagbago ang sitwasyon. Napunta si Konieme sa itaas, at ang kalaban ay napilitang umatras. Sa sandaling iyon, dumating si Shuka. Malamig ang tingin at handang umatake, kaya napilitan ang blonding malalaro na sumuko. Matapos may balik ang telepono, nalaman ni Konieme ang pangalan ng kalaban, si Inukai, isang mayembro ng kilalang fighting organization na tinatawag na Danjo Boxing Club. Lumabas na si Inukai ay isang estudyante pa rin sa high school, isang taon na mas bata kay Konieme, pero may kakayahang lumaban na lampas sa normal na tao. Bago pa man makabawi ang tatlo mula sa kaganapang iyon, biglang nagpadala ng abiso ang sistema ng Darwin's Game. Isang malaking event ang magsisimula, kumislap ang kanilang mga katawan, lumitaw ang makinang na mga kubo at sa isang iglap, nawala silang lahat at inilipat sa ibang lugar. Nang magising si Konieme, nasa isang misteryosong silid na siya kung saan opisyal nang nagsimula ang treasure hunt. Habang siya ay dinala sa kakaibang kwarto, lumitaw naman si Shuka sa gitna ng kalsada. Sa una ay parang normal ang paligid pero biglang nagbago ang hangin. Ang mga lokal na residente na walang kaugnayan sa laro ay sabay-sabay na nawalan ng malay. Ang mga mata ay blanko na parang kontrolado ng ibang puwersa. Sabay-sabay silang lumakad pauwi na para bang hipnotisado. Sa sandaling iyon, nag-vibrate ang telepono ni Shuka. Lumabas ang pamilyar na ikon ng ahas at nagsimulang magsalita ang malamig na boses ng sistema. Ipinahayag nito ang mga panuntunan ng bagong kaganapan, isang espesyal na bersyon na tinatawag na Royal Battle. Hindi tulad ng mga karaniwang laban, ngayon ay mas mabagsik ang misyon. Lahat ng 31 malalaro ay inutusan na mangolekta ng mga espesyal na kwintas na nakakalat sa buong lungsod. May kabuwang 300 kwintas na hinati sa 7 uri, bawat isa ay may katumbas na puntos, mas bihira, mas mataas ang gantimpala, pero hindi lang premyo ang nakataya. Dahil nakasalalay din dito ang buhay ng mga malalaro, ang sinumang hindi makakakolekta ng kahit 3 sa loob ng 24 na oras ay tuluyang mawawala sa laro.
Ang sinumang hindi makakakolekta ng 3 kwintas sa loob ng 24 na oras ay agad na alisin ng sistema. Maaring gamitin ng mga manlalaro ang kanilang kamera o system map sa telepono upang hanapin ang mga kwintas sa pinapayagang lugar. Pero hindi nila pwedeng subaybayan ang lokasyon ng ibang kalaban. Bukod pa rito, mahigpit na ipinagbabawal ang paglabas sa hangganan ng mapa ng laro, at ang sinumang lalampas ay parurusahan agad ng walang babala nang gamitin ni Konami ang kamera para i-scan ang paligid ng silid kung saan siya dinala. Bigla niyang nakita ang isang bagay na nakatago sa ilalim ng kama, isang bihirang ruby necklace na nagkakahalaga ng 500 puntos, katumbas ng 50 milyong yen kapag na-convert. Bagaman bagong simula pa lang ang event, swerte na agad siya. Pero hindi nagtagal ay napalitan ng kaba ang tuwa ng mapagtanto niyang hindi siya nag-isa sa gusali. Bawat palapag ay may mga bakas ng kilos, mga aninong gumagalaw, mahinang yabag, at tunog ng mga pintuang marahang bumubukas at nagsasara. Naramdaman ni Konami ang panganib at agad na nagpasya na umalis sa lugar. Hindi niya ginamit ang elevator dahil baka may nag-aabang. Bilang paghahanda, tinawag niya mula sa kanyang sigil ang isang baril at mabilis na bumaba sa emergency stairs. Sa kalagitnaan ng palapag nakasalubong niya ang isang manlalaro na may suot na itim na maskara at may hawak na rifle. Wala nang oras para mag-isip, napilitan si Konami na tumakbo pabalik. Pero sarado na ang lahat ng daan, napuno ng makakapal na halamang tila gumagapang, parang sinadyang harangan ang bawat labasan. Hinabol hanggang sa walang mapuntahan. Itinapon ni Konami ang mamahaling kwintas bilang kapalit ng buhay niya. Nakita ito ng kalaban at ngumiti ng may paghamak. Hindi na nito binaril si Konami. Marahil para sa kanya isa lang itong duwag na hindi karapat-dapat pag-aksayahan ng bala o oras. Tumalikod siya at iniwan si Konami na hingal sa madilim na pasilyo ng nakamamatay na laro na. Ngayon ay nagsisimula pa lang sa pinakamabangis nitong yugto. Habang patuloy na naglalakad sa makitid na meze ng gusali, biglang nakasalubong ni Konami ang isang batang babae na nakatayo sa gitna ng pasilyo, tahimik at kalmado. Bagaman nasa middle school pa lang, si Rain ay isang veteranong manlalaro na may pambihirang kakayahan sa tactical na pagsusuri at pagkuha ng impormasyon. Sa loob ng Darwin's Game, kilala siya bilang isang buhay na database. Alam niya halos lahat ng detalye ng mga kakayahan, ugali, at kasaysayan ng laban ng karamihan sa mga kalahok. Nakakagulat pa na kahit si Konami nakakapasok lang sa laro ay kasama na sa data file na hawak ni Rain. Naging tensyonado ang sitwasyon, lalo pat barado ng mutant na halaman ang pangunahing exit. Kaya napilitan si Konami na isaalang-alang na gamitin ang elevator bilang huling opsyon. Habang papalapit siya, biglang bumungad ang isang nakakatakot na tanawin. Ang bangkay ng manlalarong may rifle na humabol sa kanya kanina. Nakabalot sa mga baging at walang buhay sa loob ng elevator. Kakaiba, dahil hindi ito naglaho gaya ng karaniwan kapag namamatay ang manlalaro. Nagdulot ito ng masamang kutob kay Konami. Naramdaman niyang may kakaibang nangyayari sa likod ng event na ito. Wala na siyang ibang pagpipilian kaya iminungkahi niya kay Rain na mag-alyansa sila para maghanap ng paraan ng pagtakas. Habang naglalakad silang magkasama sa pasilyong puno ng panganib, ibinahagi ni Rain ang bagong tuklas niyang impormasyon. Ang sanhi ng kakaibang paglitaw ng mga halaman ay isang manlalarong kilala bilang The Flower Planter. Ayon sa kanyang obserbasyon, ang taong ito ay may mataas na antas ng sigil na kayang kontrolin ang mga halaman. Kaya nitong lumikha ng mga baging na pumupulupot at kumokontrol sa mga galaw ng mga biktima. Narinig ito ni Konami at nagsimulang kabahan. Inisip niyang baka ang mga malalarong akalang patay ay hindi talaga tinanggal ng sistema, kundi ginawang parang halaman na kontrolado ng kalaban. At naging mga kasangkapan sa mas malaking plano, napatunayan ang hinala niya nang biglang umatake ang mga dating walang buhay na katawan, parang mga manikang ginagalaw sa isang nakakatakot na laro. Hinahabol ang mga natitirang nabubuhay, tila naging death maze ang buong gusali, walang ligtas na pasilyo, at isang mas nakakatakot na ideya ang pumasok sa isip ni Konami. Marahil hawak na ng kalaban ang buong sistema ng surveillance, bawat galaw nila ni Rain ay minamanmanan. Nang maunawaan niyang hindi pwedeng magtagal ito, nagdesisyon si Konami na sirain lahat ng kamera sa kanilang dinadaanan. Kahit alam niyang mas lalaki ang sansa ng direktang pagtugis, pinili pa rin niyang sumugal para putulin ang mata ng kalaban. Dahil sa labanang tinatawag na Darwin's Game, hindi laging ang pinakamalakas ang nabubuhay, kundi ang malinaw ang isip at kayang tanggalin ang kalamangan ng kalaban kahit sa gitna ng dilim. Pagkatapos ng matinding pag-iwas sa mga manlalarong kontrolado ng mga halamang kapangyarihan, natagpuan ni Konami at Shuka ang isang lihim na silid sa gitna ng gusali kung saan pansamantala silang ligtas mula sa paningin ng kalaban. Sa katahimikang iyon, mabilis na napagtanto ni Shuka na ang nagkokontrol ng lahat ng baging ay ang tinatawag na florist, isang manlalarong may napakadelikadong sigil. Marahil tahimik silang binabantayan sa pamamagitan ng mga kamera sa monitoring room ng gusali. Nang malaman nilang hindi na pwedeng manatiling nakatago, agad siyang nagplano ng matapang na taktika para pilitin ang kalaban na magpakita. Gamit ang mga granadang nabili niya dati sa gacha feature ng Darwin's Game app, pinasabog niya ang mga makapal na halaman sa paligid ng hagdanan na matagal nang nakaharang.
Lumikha ito ng ligtas na daanan papunta sa mas mababang palapag, at sa sandaling iyon, tinanggap ni Shuka ang papel ng Pain. Mabilis na tumakbo si Shuka papunta sa cafeteria para ilihis ang atensyon ng lahat ng mga malalarong kontrolado, habang si Konem naman ay sinamantala ang pagkakataon. Dumaan siya sa makitid na bintana at diretso papunta sa lobby, ang pinakamabilis na daan patungo sa control center ng gusali. Kahit hinahabol ng mga armadong kalaban, nanatiling kalmado si Shuka. Salamat sa espesyal na kakayahan na ibinigay ng Darwin's Game System, isang uri ng special calculation ability na kayang kalkulahin ang bilis at ang gulo ng bawat galaw halos perpekto. Kaya niyang hulaan ang direksyon ng mga bala at ayusin ang posisyon ng katawan para makaiwas. Sa tulong ng bilis at liksi, nakatakas siya ng walang tinamong pinsala. Samantala sa lobby, maingat na lumapit si Konem sa silid na pinaghihinalaang command center ng mga halamang umatake. Ang mahusay na koordinasyon nilang dalawa ay nagpilit sa florist na lumabas mula sa kanyang ligtas na posisyon at harapin mismo ang malalarong tinatawag na Sunset Ravens. Sa paglitaw nito, ginamit niya ng lubos ang kanyang sigil, nagtipon agad ang mga halaman sa paligid at binalot ang katawan niya na parang nabubuhay na baluti, makapal at halos di tinatablan ng bala. Kahit sanay na si Konami sa pakikipaglaban, nagulat siya sa tibay ng proteksyong iyon. Kahit ang mga bala mula sa ripleng ginawa niya gamit ang materialization ability ay walang epekto, kaya napilitan siyang maghagis ng stun bomb para maputol ang atake at mabilis na umatras sa kalapit na silid. Pero hindi rin pinalampas ng florist ang pagkakataon. Mabilis itong sumugod at nagpakawala ng isang malakas na suntok na nagpahandusay kay Konieme, halos mawalan siya ng malay. Sa pagitan ng pagkatalo at pagkaligtas, biglang naalala ni Konieme na ang kakayahan niya ay hindi lang basta paglikha ng sandata, kundi pati ang pagbabago sa loob ng kanilang estruktura, kaya agad niyang binago ang formula ng bala. Dinagdagan ng explosive content para mas malakas ang pressure. Sa susunod na putok, tumagos ang bala sa baluti ng kalaban, pinatunayan ang mabilis na pag-angat ng kakayahan ni Konem sa labanan. Tinamaan ng sunod-sunod na bala ang florist hanggang mapilitan itong umatras, pero sa halip na patayin ito, pinili ni Konem na patawarin siya, isang bagay na bihirang makita sa marahas na mundong ito. Ilang sandali pa, dumating si Rain, ang batang henyo sa data analysis na matagal nang minamanmanan ang buong sitwasyon. Sa wakas, nagsama silang tatlo, si Konieme, si Rain, at si Shuka, na unang nagtagpo bilang magkalaban, ngayon ay nagdesisyong bumuo ng Survival Alliance, dahil sa larong kung saan walang batas kundi ang kaligtasan, tanging pagkakaisa lang ang pinakamalakas na sandata laban sa kamatayan. Hindi itinago ni Rain ang babalang dala ng bagong impormasyon. Sa mahigit 300 malalaro sa Royal Match, may isang nilalang na mas kilala sa pagiging malupit, si Wang, ang pinuno ng kilalang samahan na S. Hindi siya lumalaban para sa puntos o gantimpala kundi para sa kasiyahan sa pagpatay. Ayon sa pagsusuri ni Rain, malaki ang posibilidad na patungo si Wang sa gusaling iyon, kung saan nakapokus ang pinakamaraming kwintas. Isang perpektong lugar para sa kanyang mabangis na pangangaso. Malinaw na tapos na ang tahimik na sandali, at nagsisimula na ang tunay na bangungot. Habang hindi pa tuluyang nawawala ang usok mula sa laban kay Florist, may isa pang malalaro na lumitaw, nakasuot ng proteksyon sa mukha, nakaligtas sa kaguluhan dahil hindi siya naapektuhan ng plant controlling skill. Napansin ni Konem na ang taong ito ay may mahinahong pag-isip at mahusay na kakayahan, kaya bilang bagong leader ng grupo, inalok niya itong sumali sa kanilang puwersa para palakasin ang depensa sa mga susunod na laban. Pero ang manlalarong ito ay hindi madaling magtiwala. Biktima siya noon ng kontrol ng ibang manlalaro at ginawang parang pupet, kaya naging maingat lalo na nang makita si Haragi, ang may kapangyarihang halaman na minsang gumamit sa kanya. Diretsahan niyang tinanggihan ang alok ni Konieme. Hindi na raw niya gustong muling makipag-alyansa sa mga taong minsang ginamit siya bilang sandata. Kahit tinanggihan, nanatiling kalmado si Konieme at hindi na pinilit, pero nang mabanggit ni Rain ang pangalang Wang, biglang nagbago ang ekspresyon ng taong may maskara. Nakita sa mga mata nito ang galit na tila nagmula sa nakaraan. Pagkatapos ng ilang segundong katahimikan, inalis niya ang maskara at ipinakita ang kanyang tunay na pagkakakilanlan, si Ryuji, isang hakbang na nagbago sa takbo ng kwento. Dahil sa sandaling iyon, opisyal siyang sumali sa alyansa ni Konem, at kasabay nito si Haragi na minsan ding naging kasangkapan ng kontrol ay nagpa siyang lumaban sa tabi nila. Gamit ang kanyang sigil, agad siyang inatasan na harangan ang lahat ng papasok sa gusali. Mabilis kumalat ang mga ugat at baging na parang sapot ng gagamba. Ginawang kuta ang paligid bilang paghahanda sa paparating na labanan. Nabuo ang 4 na kataong alyansa ni Konieme, Ryuji, Haragi, at Shuka, na ngayon ay nakatayo sa harap ng Ace Organization. Pero bago pa man sila makapaghanda ng tuluyan, may panibagong pangyayari. Biglang nakatanggap si Konieme ng distress signal mula kay Shuka, at labis siyang nagulat, dahil kilala si Shuka bilang isa sa pinakamalakas na mandirigma, at kung siya mismo ay napasailalim sa panganib, ibig sabihin ay may kalabang napakalakas na paparating. Sa silangang bahagi ng ilalim ng lungsod, nakubkob si Shuka sa isang bitag na itinakda ng isang batang manlalaro,
may kakayahan itong kontrolin ang tubig at yelo ng may halos perpektong katumpakan. Sinamantala nito ang makitid na espasyo sa lagusan at lumikha ng makakapal na pader ng yelo sa likuran ni Shuka. Ganap na hinaharangan ang kanyang daan ng pagtakas. Ang mga metal na palaso niya ay hindi tumatago sa nagyelong harang, kaya napilit siyang makulong sa patibong, mas lumala pa ang sitwasyon ng unti-unting umagos ang tubig sa saradong espasyo, mabilis na naubos ang hangin, mahirap na ang bawat galaw, at ang oras ng kaligtasan ay mabilis na naubos. Sa ganitong delikadong sandali, si Konieme ang muling kumilos, tinanggap ang responsibilidad na iligtas ang kasamang nasa panganib, sa mundong tinatawag na Darwin's Game, kung saan sapat ang isang pagkakamali para tuluyang mamatay. Hindi siya nag-alinlangan, matapos matanggap ang distress signal mula kay Shuka, ang kasangga niyang ilang bises nang lumaban sa buhay at kamatayan. Agad siyang nagdesisyon, dala ng pagkaapurahan, nagsimula siyang maghanda ng rescue mission kasama si Ryuji bilang suporta, samantalang sina Rain at Haragi ay mananatili sa gusali upang bantayan ang base at maghanda kung sakaling umatake ang samahan ni Wang anumang oras. Habang papunta sila sa lokasyon ng signal, ipinaliwanag ni Konieme kay Ryuji ang kakayahan ng kanyang sigil na tinatawag na Fire God's Hammer. Nagbibigay ito ng kapangyarihang kopyahin ang anumang bagay na direktang nahawakan niya, pero may limitasyon ito. Ang mga simpleng bagay tulad ng armas o maliliit na kagamitan ay kaya niyang kopyahin ng buo. Ngunit kapag komplikado na ang estruktura, tulad ng mga mekanikal na sistema o elektronikong aparato, halos imposible itong maulit ng tama. Habang papalapit sila sa target na lugar, sina Rain at Haragi naman ay nagsimula ng obserbasyon sa paligid ng gusali. Habang sinusuri nila ang mga pulseras na suot ng bawat manlalaro ng Darwin's Game, napansin nila na may QR code ito na naglalaman ng natatanging numero, walang magkapareho. Dahil dito, inisip nilang baka may mas malalim na kahulugan ang mga pulseras, marahil konektado sa tunay na kalikasan ng laro, higit pa sa simpleng pagkakakilanlan o limitasyon ng oras. Samantala, sina Konieme at Ryuji ay sinundan ang signal mula sa pulseras ni Shuka at nakarating sa isang pedestrian tunnel sa timog na bahagi ng lungsod. Sa mismong pasukan ay may batang babaeng tila mahiyain na nakatayo sa katahimikan. Bagaman kahina-hinala, pinili ni Konieme na huwag pansinin at nagpatuloy sa pagsubaybay sa signal. Hanggang sa tuluyan itong tumuro sa bahagi ng lagusan na lubog sa tubig, walang pag-alinlangan siyang sumisid, determinado siyang mahanap si Shuka anuman ang mangyari, habang naiwan si Ryuji sa itaas para magbantay. Pagkaalis ni Konieme, biglang may kakaibang naramdaman si Ryuji tungkol sa batang babae. Masyado itong kalmado, masyadong alerto, walang bahid ng takot. Naramdaman niya ang malamig na hangin ng panganib, kaya mabilis niyang hinugot ang baril at tinanong ang tunay na pagkakakilanlan nito. Diretsahan namang inamin ng babae na siya si Sauda, ang may hawak ng sigil ng tubig at yelo na siyang nakalaban ni Shuka sa ilalim ng lagusan. Agad siyang tumakbo patungo sa isang sirang tindahan at nagsimula ang matinding habulan. Habang hinahabol ni Ryuji ang kalaban, napunta siya sa mas mahirap na posisyon. Ang batang kalaban ay may pambihirang sigil na kayang baguhin ang kapaligiran para ipitin ang kalaban. Gamit ang bilis at talas ng kalkulasyon, lumikha ito ng mga peder ng yelo na humarang sa galaw ni Ryuji at ginawang madulas ang sahig. Bawat hakbang niya ay bumibigat, at nang muntik nang tumusok ang matulis na talim ng yelo sa mahina niyang bahagi, biglang may nangyaring hindi inaasahan. Isang ibang personalidad. Sa loob ng batang may kapangyarihan ang biglang nagising. Kinuha nito ang kontrol at pinigilan ang marahas na pagkilos bago pa man tumama ang talim. Samantala, sa ilalim ng lungsod, sa loob ng lagusang puno ng tubig, sumabak si Konieme sa isa sa pinakadelikadong misyon sa kanyang buhay. Binaliwala niya ang lamig at panganib para mahanap si Shuka. Ang koridor ay dating ganap na nagyelo dahil sa epekto ng sigil sa paligid, at ang makapal na peder ng yelo sa pasukan ay pumigil sa kanya, kaya ginamit niya ang isang sandatang dala niya para basagin ito. Bawat hampas ay kumakain ng lakas, habang unti-unting naubos ang hangin. Sumisid siya sa mas malalim, sa madilim na bahagi ng lagusan kung saan halos walang liwanag. Matapos ang masusing paghahanap, natagpuan niya si Shuka. Walang malay, lumulutang sa nagyelong tubig, maputla ang mukha at mahina ang paghinga, halatang nasa bingit ng kamatayan. Hindi nag-aksaya ng oras si Konieme, agad niyang hinila si Shuka paakyat, at pag-abot sa ibabaw, sinimulan niya ang pagbibigay ng CR, salit-salitang chest compression at paghinga sa bibig. Bawat pagbuga ng hangin ay parang pagsusumamo sa langit para sa buhay ng kasamahan. Makalipas ang 10 segundo na tila walang katapusan, unti-unting bumalik ang hininga ni Shuka, mahina pero malinaw na buhay pa siya. Dahan-dahang dumilat ang mga mata ni Shuka, mahina pero matalim pa rin ang pagkamapagmatsyag sa loob nito. Sabay silang lumanggoy ni Konieme pabalik sa itaas, sinusubukang labanan ang malakas na agos. Bawat galaw ay mabigat at masakit sa katawan, ngunit hindi sila tumigil hanggang sa marating ang ligtas na lugar. Sa bihirang sandaling iyon ng katahimikan, ibinunyag ni Shuka ang isang katotohanang matagal niyang itinago. Ang dahilan niya sa pagsali sa Darwin's Game ay hindi kailanman tungkol sa pera o kasikatan,
kundi isang personal na layunin, hanapin ang pumatay sa kanyang mga magulang sa harap mismo ng kanyang mga mata noong bata pa siya. Habang sinusubukan niyang alamin ang mga bakas ng nangyari, aksidenteng nadiskubre ni Shuka ang isang nakatagong file ng Darwin's Game sa personal na aparato ng kanyang ama. At mula noon naniwala siyang ang salarin ay isa sa mga malalarong kasali sa larong ito, kaya pinili niyang harapin ito gamit ang sarili niyang buhay. Sa kabilang banda, matapos ang matinding laban kay Sauda, matagumpay na naigupo ni Ryuji ang batang may kakayahan sa yelo at dinala ito palabas ng lagusan. Nang magsama silang lahat, naging masalimuot ang damdamin ng grupo. Una ay gustong gantihan ni Shuka ang dalagang responsible sa nangyari, ngunit tumigil siya nang makita ang inosenteng mukha nito, lalo na nang maalala niya ang sandaling inilipat sa kanya ni Konieme ang hininga para may ligtas ang buhay niya, agad siyang namula. Isang emosyon. Nabihira sa tinatawag na Steel Warrior na kilala sa lamig sa gitna ng labanan. Nagpakilala ang dalagang iyon bilang Sui, ngunit hindi siya isang ordinaryong manlalaro, dahil sa loob ng kanyang katawan ay nakatira rin ang kaluluwa ng kanyang kakambal na si Sauda. Matapos ang isang malubhang aksidente, naghalo ang kamalayan ni Sauda at Sui sa isang katawan, salitan silang kumokontrol depende sa emosyonal na estado, at tanging isang telepono lang ang nag-ugnay sa dalawang katauhan. Si Sui ay may kakayahang kontrolin ang likido, samantalang si Sauda naman ay kayang gawing yelo ang anumang kahalumigmigan sa paligid. Labis na humanga si Konieme, hindi lang sa kanilang kapangyarihan kundi sa kanilang katapatan, kaya inanyayahan niya si Sui na sumali sa Sunset Ravens, at mula noon, naging mas buo at matatag ang grupo sa gitna ng lalong marahas na yugto ng laro. Di nagtagal, nakatanggap sila ng mensahe mula kay Rain, hindi tungkol sa gantimpala o puntos, kundi sa mas malalim na bagay, ang pag-access sa root system ng laro, ang pinakaugat ng operasyon ng buong Darwin's Game. Ngunit sa mismong sandaling iyon, inatasan ni Wang ang kanyang tauhan na si App para ilunsad ang isang malaking pag-atake sa pansamantalang kanlungan ng grupo. Biglang sumabog ang kaguluhan sa hotel na tinitirhan nila. Si Hira, ang tahimik ngunit tapat na mandirigma, agad na kumilos. Tinawag niya ang mga may kakayahang umatras patungo kina Konieme habang siya naman ay nagpaiwan para harangin ang kalaban. Hindi kailanman hinangad ni Hira ang tagumpay. Ang tanging dahilan ng kanyang paglaban ay para makakuha ng pondo para sa gamot ng kanyang anak na babae, kasing edad ni Sui, at para sa kanya, bawat desisyon ay bunga ng pagmamahal ng isang ama. Nang harapin niya si Nazhang at Shuka, ang dalawang pinakamalakas na tauhan ni Wang, ginamit niya ang lahat ng bitag na inihanda niya ngunit natalo pa rin dahil sa apoy na kapangyarihan ng kalaban, at sa huli, pinili niyang buhayin ang mga nakatanim na bomba sa basement. Isang sakripisyong nagpaalala kung gaano kalakas ang loob ng isang ama na handang mamatay para sa iba. Samantala, si Kana, ang pinakabatang miyembro ng grupo ngunit may pambihirang katalinuhan sa teknolohiya, ay nahuli ni Eighth sa isang sandaling pagkakamali. Dinala siya ni Wang, nakilala sa malamig na kalupitan, at pinahirapan sa pisikal at psikolohikal na paraan para pilitin siyang isiwalat ang mga lihim ng Darwin's Game, kabilang ang mga mekanismo at datos na tanging mga malalarong nakarating sa pinakamalalim na antas lamang ang nakakaintindi. Habang lahat ay akalay wala ng pag-asa, biglang sumulpot mula sa dilim ang pangunahing puwersa ng Sunset Ravens, dala ang planong inihanda hanggang sa pinakamaliit na detalye. Ginamit nila ang short-range stoning transmitters para lumikha ng panandalyang epekto ng pagkahilo. Nagbigay ito ng pagkakataon para sa biglaang pagsalakay. Mabilis nilang na-neutralize ang mga armadong bantay at nailigtas si Kana sa mismong pagitan ng buhay at kamatayan. Agad siyang inihatid ni Konieme sa ligtas na kanlungan upang ipagpatuloy ang misyon ng pagdidecrypt ng mga code ng Darwin's Game na siyang ugat ng lahat ng trahedya. Samantala, sina Shuka at Rain ay nagpaiwan upang harangin ang pag-usad ng ika-8 unit. Ginamit nila ang taktika ng gerilya, sinamantala ang makikitid na pasilyo at dilim ng abandonadong lungsod. Ang kanilang mga kontra-atake bagaman hindi malakas ay sapat para guluhin ang pokus ng kalaban. Habang patuloy na nakikipag-ugnayan si Rain kay Kana sa pamamagitan ng internal system at sabay na ipinapadala ang mga decrypted na data para sa parallel analysis sa gitna ng labanan. Si Ryuji naman, na minsang naging kilalang assassin sa ilalim ng mundo, ay nanatili sa gilid para lumikha ng pressure sa flank, ngunit sa isang hindi inaasahang sandali, inambush siya ng direkta, halos mawasak ang kaliwang braso niya, dumaloy ang dugo pero hindi nawala ang determinasyon sa kanyang mga mata, alam niyang malapit na ang hangganan, kaya tahimik niyang hinugot ang granadang nakatago sa kanyang proteksyon. Malinaw ang layunin niya, kung hindi na siya mabubuhay, sisiguraduhin niyang madadala niya sa kamatayan ang isa sa mga haligi ng 8, upang pahinain ang estratehiya ng kalaban mula sa loob. Samantala, si Kana na bahagya palang nakakabawi sa pagkabigla ay muling sumubsob sa pag-analisa ng mga kode na nakita niya sa mga pulseras ng Darwin's Game na kanilang nakolekta. Sa unang tingin ay magulo at walang pattern, puno ng numero at simbolo na tila random. Ngunit alam niyang may nakatagong lohika rito na magbubukas sa lihim ng laro na kumakain ng buhay ng lahat ng kasali.
Habang mas malalim ang pagsusuri ni Kana, mas lalo niyang napansin ang kakaibang koneksyon sa pagitan ng mga simbolo. Unti-unti itong bumuo ng lihim na pattern. Napagtanto niyang ang mga yon ay hindi lang basta numero kundi mga naka-encode na koordinado. Bawat pulseras ay may bahagi ng mapa na humahantong sa pinakamataas na gantimpala, ang kontrol sa Darwin's Game Center, ang lugar kung saan itinago ng tunay na tagalikha ang puso ng laro mula pa noong simula. Dahil sa matalas na isipan at estratehikong kakayahan ni Rain, agad niyang naunawaan ang estruktura ng sistema at nakipagkoordinasyon kay Kana upang matukoy ang eksaktong lokasyon ng core safe na naglalaman ng orihinal na database. Isang bagay na maaring tuluyang magpatigil sa Darwin's Game kung mapupunta sa tamang kamay, pero hindi nila maabot iyon nang hindi muna hinaharap si Wang. Sa sandaling handa ng hilahin ni Ryuji ang granadang magpapatapos ng laban, biglang bumalik si Kana sa gitna ng labanan, walang dalang sandata, walang depensa, tahimik siyang naglakad papalapit, ang kanyang kamay ay nakataas. Hawak ang isang kakaibang bagay na kumikislap sa ilaw, isang susi na yari sa pilak na haluang metal, gawa sa napakataas na antas ng teknolohiya at may kakayahang direktang kumonekta sa core database ng laro. Sa halip na ipagpatuloy ang pagkawasak, nagmungkahi siya ng isang nakakagulat na solusyon, negosasyon. Handa siyang ipagpalit ang susi kapalit ng isang kasunduang umatras ang 8, hindi dahil sa takot, kundi para maiwasan ang karagdagang dugo at walang saysay na kamatayan. Isang tapang na hindi galing sa lakas kundi sa puso at paniniwala sa karapatang pumili. Sandaling tumigil ang putukan, bumalot ang pagkabigla sa lahat, sa gitna ng larong puno ng puot, inilagay ni Kana ang buhay ng tao sa sentro, at sa isang iglap, ang tila walang pag-asang laban ay nagkaroon ng liwanag. Sa unang pagkakataon, ang Darwin's Game ay hindi lang larangan ng patayan, kundi naging lugar ng pagdedesisyon, ng pagpili ng bagong direksyon. Sa gitna ng tensyon ng peking negosasyon, pinanatili ni Konami ang kahangahangang kalma at sinimulang ipalabas ang isang maingat na hinabing kwento. Ipinaliwanag niya kay Wang na ang mga simbolo sa Darwin bracelets ay mga gabay papunta sa huling gantimpala. Isang kwento na tila makatotohanan ngunit sinadya niyang baguhin upang linlangin ang kalaban. Hindi lamang ito palilinlang kundi isang taktikal na galaw upang makahanap ng daan ng pagtakas at mailigtas ang kanyang mga kasamahan. Ngunit hindi basta-basta si Wang, nanatili siyang mapagbantay. Dahil sa tabi niya ay naroon si Prior, isang miyembro na may sigil na kayang tuklasin ang kasinungalingan. Alam niyang may bahid ng pagkukunwari ang sinasabi ni Konami, ngunit pinili niyang manahimik. Gusto niyang makita muna ang magiging resulta. Matapos ang ilang sandaling pag-isip, pumayag si Wang na tanggapin ang kondisyon, kapalit ng buhay ni Konami lamang. Samantalang si Ryuji na sugatan ay papatayin pa rin upang maiwasan ang anumang biglaang banta. Sa sandaling iyon, ipinagpatuloy ni Konami ang pag-arte ng isang taksil. Malakas ang tinig niyang sinabi na wala siyang pakialam sa kapalaran ni Ryuji, basta siya'y mabubuhay. Ngunit si Ryuji, na may kakayahang basahin ang emosyon ng tao, ay agad na nakaramdam ng katotohanan, na ang lahat ng ito ay pagpapanggap, isang sakripisyo ni Konami upang palawigin ang oras at makahanap ng pagkakataon para gumanti. Sa mismong sandaling iyon ng pagkalito, inihagis ni Konami ang pilak na susi sa air, at gaya ng inaasahan, mabilis na tumalon si Wang upang agawin ito. Sabay mabilis na nagpasok si Konami ng code sa locker na nasa gate ng istasyon, ang tunay na sentro ng buong laro, dahil ang mga simbolo sa pulseras ay hindi patungo sa premyo kundi sa koordinado at kombinasyon ng code para sa locker, ang sisidlang nagtataglay ng puso ng treasure hunt event. Nang bumukas ang locker, agad na gumana ang nakatagong mekanismo, isang malakas na sinag ng liwanag ang kumislap, at lahat ng natitirang manlalaro sa mapa ay biglang na-teleport sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Tanging si Konami na lang ang naiwan. Sa harap niya ngayon ay isang maliit na bakal na kahon. Binuksan niya ito at nakita ang isang tumutunog na telepono, ang tanging laman ng sisidlan, nanginginig niyang sinagot ito. At isang malamig na tinig mula sa kabilang linya ang nagsabing siya ang huling nagwagi ng espesyal na event. Nang payagan siyang humiling ng isang gantimpala, hindi siya nag-alinlangan, tahimik ngunit buo niyang sinabi ang matagal na niyang hangarin, ang makaalis sa Darwin's Game. Ngunit ang sagot ng tagapamahala ay parang kidlat na tumama sa puso niya. Ang sistema ay hindi pumapayag sa pag-alis, minsang pumasok ay habang buhay ng nakakulong. Ang tagumpay na inakala niyang kalayaan ay naging pinto ng panibagong bilangguan, dahil ngayon, mas malalim pa siyang nahulog sa madilim na paikot-ikot na bitag. NG Darwin's Game. Sa dulo ng tawag, ang tinig mula sa kabilang linya ay nagsiwalat ng katotohanan. Kung nais ng mga malalaro na makawala sa walang katapusang siklo ng kamatayan, mayroon lamang silang dalawang pagpipilian. Ang mga manlalaro ay may dalawang pagpipilian lamang. Una ay makamit ang ganap na tagumpay, ibig sabihin ay matapos lahat ng pagsubok na inilatag ng sistema upang kusang magwakas ang laro, o ang mas mapanganib na landas, hanapin ang tagalikha ng laro at tuluyang sirain ang core system ng Darwin's Game. Matapos marinig ang lahat, nag-isip si Konami Sudo ng matagal bago humiling ng espesyal na pribilehiyo, isang kahilingan na agad tinanggap ng mga operator ng sistema. Samantala, sa ibang bahagi ng lungsod,
Ang anak ni Haragi na nag-alay ng buhay sa nakaraang laban ay sa wakas nakatanggap ng kompensasyon mula sa insurance company. Ngunit sa mga mata ng bata ay naroon pa rin ang kalituhan, isang inosenteng puso na hindi pa rin matanggap ang pagkawala ng ama. Sa kabilang banda, si Ryuji Misaka na nagtamo ng matinding pinsala sa kaliwang braso ay tinulungan ng isang misteryosong dalagang may gintong buhok. Gamit ang mga dragon chains ay muling binuo nito ang kanyang braso. Ang dalaga na nagpakilala bilang Kai ay isa sa mga pangunahing miyembro ng Sunset Ravens Martial Arts Club, isang samahang kahawig ng guild sa loob ng Darwin's Game, pinamumunuan ng isang banyagang mandirigma na si Danjo, ang huling nabuhay sa treasure hunt event. Matapos niyang makamit ang ganap na tagumpay, ginamit ni Danjo ang kanyang pribilehiyo upang lumikha ng isang pribadong arena kung saan maaring maglaban ang mga manlalaro para sa puntos sa isang ligtas ngunit kontroladong espasyo. Naging tanyag ang lugar na iyon bilang sentro ng pagsasanay at tagisan ng lakas ng mga gustong makilala sa marahas na mundo ng Darwin's Game. Matapos ang madugong treasure hunt na puno ng sakripisyo, nagpasya si Konem na tuluyang baguhin ang kalakaran ng laro. Ayaw na niyang lumaban mag-isa laban sa mga puwersang walang puso, kaya itinatag niya ang sariling alyansa, ang Sunset Ravens, isang grupo na may layuning mabuhay at lumikha ng bagong kaayusan sa mundong nilamon ng kaguluhan. Ang mga unang miyembro ng Sunset Ravens ay sina Shuka Karino, ang mandirigmang babae na bihasa sa kadena at matagal ng kasama ni Konem, si Rain Kashiwagi, ang batang henyo na may pambihirang galing sa taktikal na pagsusuri, si Ryuji Misaka, dating kasapi hanggang nangayoy tapat sa kanilang adhikain, at si Sui, ang tahimik na dalaga na may dalawang katauhan kasama ang kakambal niyang si Sauda sa kanyang isipan. Sa kanilang paglawak, lumapit si Konem kay Danjo, ang pinuno ng clan boxing club na gumagana ng independyente sa ilalim ng arena system ng Darwin's Game. Hindi ito kalaban ngunit nanatiling neutral. Nakita ni Konem ang posibilidad ng alyansa at personal siyang nag-alok ng kooperasyon. Hindi tumanggi si Danjo ngunit nagtakda ng kondisyon. Kung gusto ni Konem maging kakampi, kailangan niyang tanggapin ang hamon ng isang laban, isa laban sa isa. Sa kabila ng malaking agwat sa lakas, pumayag si Konem, habang si Danjo naman ay isa sa 4 na pinakamalakas na malalaro ng laro. May kakayahang baguhin ang pisikal na katawan upang hindi masugatan ng bala o anumang sandata. Malinaw na dehado si Konem sa lakas ngunit ginamit niya ang talino at taktika. Bagaman natalo siya sa laban, hinangaan ni Danjo ang kanyang tapang at diwa, kaya tinanggap siya bilang kapanalig at nagsimula ang estratehikong alyansa ng Sunset Ravens at ng Boxing Club. Ngunit bago pa man sila makapahinga, biglang lumitaw ang isang misteryosong figura sa arena, isang babaeng may suot na itim na kasuotan at nakatakip ang mukha. Walang iba kundi si Liu Zulan, ang pinakamataas sa ranggo ng lahat ng malalaro sa Darwin's Game. Taglay niya ang kakaibang kakayahan. Hindi mula sa sigil ng laro, kundi mula sa tunay na sining ng labanan sa labas ng sistemang ito. Ang teknik na tinatawag na Heartsword ay isang ataking tumatama, hindi sa katawan kundi sa isip ng kalaban. Mararamdaman ng biktima na tuluyang naputol ang kanilang buhay kahit wala silang pisikal na sugat. Sa gitna ng arena, ginamit ni Zulan ang Heartsword laban kay Konem, at sa isang iglap ay naramdaman niyang parang namatay siya. Hindi pa rito natapos, mabilis niyang tinalo sina Ryuji at Rain na parehong nakaligtas sa pakikipaglaban kay Wang dati. Ngunit sa halip na patayin sila, pinili niyang buhayin silang lahat at bihagin lamang si Konem, bago tuluyang maglaho sa dilim. Naguluhan ang lahat, kaya ginamit ni Rain ang lahat ng kanyang analytical data upang tuklasin ang sikreto ni Liu Zulan. Natuklasan niyang ang Heartsword ay hindi bahagi ng sigil system, ibig sabihin hindi ito kontrolado ng laro, kundi isang tunay na kakayahan mula sa pagsasanay sa totoong mundo. Kaya si Zulan ay naging isa sa pinakamapanganib at hindi mahulaan na manlalaro. Samantala, sa kanyang taguan, nakatali si Konem ngunit hindi siya pinahirapan ni Zulan, hindi siya tinakot o pinilit magsalita. Matapos ang ilang sandaling katahimikan, malamig na sinabi ni Zulan ang tunay na dahilan kung bakit niya ito dinukot, hindi para patayin o kunin ang puntos, kundi dahil gusto niyang maging asawa si Konem, isang hindi inaasahang pahayag na ganap na salungat sa marahas na katangian ng laro. Isang kakaibang simula ng bagong yugto na hindi inasahan ng kahit sino sa Sunset Ravens. Nang matanggap ni Shuka Karino ang balita mula kay Rain tungkol sa pagkakadakip kay Konem Sudo, agad niyang tinipon ang lahat ng miyembro at nagplano ng pagligtas. Mabilis silang kumilos, determinado na maligtas ang kanilang leader anuman ang kapalit. Samantalang sa kabilang panig, si Liu Zulan, ang reyna ng Darwin's Game Rankings, ay nagsimulang ipakita ang tunay niyang layunin, isang motibo na ganap na taliwas sa malamig at walang pusong imahe na kilala ng lahat. Ibinunyag ni Liu Zulan ang nakakagulat na dahilan sa likod ng kanyang hangaring habulin si Konem. Gusto niyang magkaroon ng perpektong tagapagmana para sa angkan ng mga asasin na kanyang minana, dala ng pag-isip na nakatuon sa dugo at lahi. Naniwala siyang kung makakapagsanib siya sa isang taong may pambihirang kakayahan sa kaligtasan tulad ni Konem, makakalikha sila ng susunod na henerasyong walang kapantay. Nang mapansin ni Zulan ang paglapit ng mga tao,
agad niyang nahulaan na napalibutan na sila ng Sunset Ravens. Sa halip na maghintay ng saklolo, si Koniem mismo ang nagmungkahi ng taktikal na hamon. Kung makakatakas si Zulan nang hindi sinasaktan ang kahit sino sa grupo, isa sa alang-alang niya ang alok nitong kasal. Isang pagsubok hindi lang sa kakayahan kundi pati sa isip, at ang alok na iyon ay tinanggap ni Zulan ng walang pag-alinlangan. Buo ang tiwala niya sa sarili, pero ang hindi niya alam ay nakahanda na ang bitag. Isang sistema ng depensa at ilusyon na mismong si Konieme ang nagdisenyo, kaya sa kabila ng kanyang bilis at karanasan, nabigo siyang makalusot sa plano ni Koniem. Sa halip na magalit, ngumiti si Zulan at inihayag na sasali na lamang siya sa Sunset Ravens bilang pagkilala sa katalinuhan at kakayahang estratehiko ni Konieme. Kahit may pag-alinlangan ang ibang miyembro, tinanggap siya ni Koniem sa isang kondisyon. Kung kailan man siya magtaksil sa grupo, kailangan muna niyang pagtaksilan siya. Isang babala na tahimik ngunit mabigat, naglalaman ng parehong tiwala at disiplina ng isang leader na naniniwala sa kanyang adhikain. Pagbalik nila sa taguan, natanggap ni Konieme ang isang video mula kay Wang, ang pinuno ng organisasyong Undead. Sa loob ng footage, makikita ang matalik niyang kaibigang si Shinazuka, matabang ngunit tapat, nakagapos at pinagbabantaan. Sinabi ni Wang na kung hindi pupunta si Koniem sa itinakdang lugar, papatayin niya ito. Ang karumal-dumal na gawaing iyon ay tumagos sa puso ni Konieme. Pinunit ang natitirang katahimikan sa loob niya. Hindi niya kayang pabayaan ang kaibigang minsan nang nagligtas sa kanya. Kaya't agad niyang tinipon ang buong Sunset Ravens, naghanda para sa isang mapanganib na misyon ng pagsagi. Kasama nila sa operasyon si Inukay, ang bihasang mandirigma mula sa Danjo Boxing Club na minsang tumulong kay Koniem sa laban. Habang papalapit sila sa daungan ayon sa mga koordinadong ibinigay sa video, bigla silang hinarang ni Kaiichi, isang miyembro ng Undead na inakalang patay na sa laban sa hotel, kung saan ginamit ni Haragi ang kanyang kapangyarihan upang pabagsakin ang gusali. Voluntaryong humarap si Inukay kay Kaiichi, sinabing siya na lang ang makikipaglaban upang hindi madelay ang misyon. Samantalang sina Sui at Sauda ay sabay na kumilos, ginamit ang pinagsamang kapangyarihan ng tubig at yelo upang patayin ang mga bantay at buksan ang daan patungo sa bodega. Samantala, sina Koniem at Ryuji ay dumaan sa mga nakatagong lagusan, maingat na papalapit sa lugar kung saan ikinulong si Shinazuka. Bawat hakbang ay tahimik, bawat paghinga ay kontrolado, at nang tuluyan silang makapasok, nakita ni Konieme ang kaibigan niyang sinasaktan sa harap ni Wang, ang pinunong walang puso ng Undead. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng tunog sa paligid. Tanging ang pintig ng puso ni Konieme ang narinig niya. Si Shinazuka, ang taong ilang ulit nang lumaban sa tabi niya, ay wala ng buhay, binarbaro ng kalupitan ni Wang hanggang sa huling hininga. Napako si Konieme, parang natuyuan ng dugo, at ang sakit sa dibdib niya ay naging apoy ng galit. Sa isang iglap, ang kalmadong estratehista ay naging malamig na berdugo, walang pag-alinlangan niyang hinugot ang baril at binaril ang isang tauhan ni Wang sa ulo. Tumilapon ang dugo sa peder, habang nanatiling walang emosyon ang kanyang mga mata. Wala nang awa. Wala nang pagdududa, dahil sa kanya, ang mga halimaw na tulad ng Undead ay hindi na tao, sila ay basurang nilalang na nabubuhay sa kalupitan. Noon ay naniniwala si Koniem na karamihan sa mga malalaro ng Darwin's Game ay mga normal na tao lamang na pinilit magbago upang mabuhay, ngunit sa Undead, nakita niya ang tunay na kasamaan, ang ganap na pagkawala ng linya sa pagitan ng laro at realidad. Kumikilos silang parang mga hayop kahit sa labas ng sistema, pinili nilang maging mamamatay tao. At iyon ang sandaling nagpasya si Koniem, ay deklara ang clan battle laban sa Undead. Matatag ang tinig niya habang idineklara, pupuksain niya ang buong organisasyon ni Wang, walang mayiwan. Sa sagot, umalingaw-ngaw ang galit na sigaw ni Wang, iniutos niyang salakayin at patayin si Koniem. Ngunit bago pa makalapit, pinaslang na ng Sunset Ravens ang kanyang mga tauhan. Isa-isa silang bumagsak sa ilalim ng walang awang putok ni Koniem. Ang kanyang pag-atake ay hindi na labanan, kundi paghatol. Sa kabilang dulo ng labanan, nagngangalit si Wang at personal na hinabol si Shuka nang makita niya ito. Ang sagupaan ay malapit nang umabot sa sukdulang punto kung saan dugo, galit, at kapalaran ay magsasanib upang tapusin ang isang yugto ng bangungot na tinatawag na Darwin's Game. Dala ang galit na naipon mula sa pagkatalo niya sa nakaraang treasure hunt, naniwala si Wang na ngayon na ang pagkakataon niya para durugin ang naghiya sa kanya. Hinabol niya si Shuka papasok sa isang malaking bodega na may nakakapangilabot na hangin, puno ng kaba. Puno ng kumpiyansa sa sariling lakas tumakbo si Wang diretso kay Shuka, pero sa isang kisap ang binti niya ay naputol at dumugo, bumagsak siya sa malamig na sahig, naguluhan at sinubukang bumangon para umatake muli. Ngunit hindi pa. Tapos ang bangungot dahil isang di nakikitang hiwa ang sumunod at nagpatalsik ng kanang braso, ang mga sugat na kasing linis ng hiwa ng isang invisible blade. Sumigaw si Wang sa sakit at nanunumbat kay Shuka habang dumudugo. Isang patak ng dugo mula sa noo niya ang nahulog sa sahig at doon niya napagtanto ang nakakatakot na katotohanan. Kumikislap sa liwanag ang napakaraming napakaitim at napakaputing manipis na sinulid na kumalat sa buong bodega. Halos hindi makita ng mata, ngunit matalim na.
Sapat para hiwain ang katawan ng tao sa isang bahagyang paggalaw, handa at mahusay si Shuka. Iniba niya ang buong silid na iyon para maging isang patibong na kamatayan. Para sa kanya bilang isang di matatalong mandirigma sa malapitang labanan, hindi lamang ito tagumpay ng lakas kundi malamig na pahayag sa mga nagmaliit sa kanya. Sa sandaling iyon hindi siya mawawala. Sa hirap na buhay o kamatayan ibinahagi ni Shuka ang lihim ng kanyang kakayahan, hindi lang niya kinokontrol ang steelware. Bilang karaniwang sandata, kaya niyang patibayin ang mga sinulid at patibayin ito sa napakataas na ultrasonic frequency. Dahil dito kahit manipis at halos hindi nakikita sapat na ang isang sinulid para hiwain ang balat, laman o buto ng sinuman. Hindi lang ito pakikipaglaban ayon sa instinct kundi perpektong kombinasyon ng taktikal na talino at eksaktong nakamamatay na kasanayan. Naalala ni Wang ng huli at nabuno ng matinding takot, ang dati niyang kayabangan ay unti-unting nabuwal. Sumubok. Siyang gumapang palabas gamit ang natitirang lakas para tumakas, dumudugo ang katawan at nawawalan ng kontrol ngunit nanatili ang pagnanais mabuhay kaya pilit siyang gumapang papunta sa pintuan ng bodega na may mahina pang pag-asa. Ngunit nang makalabas siya, nawala ang pag-asa dahil nandyan na sina Konieme at Ryuji na matagal nang nagbabantay. Wala nang takas, walang daan patungo sa kalayaan. Lumuhod si Wang at nagmamakaawa, inalok ang lahat. Isang sa 800 puntos ng isla kapalit ng buhay niya. Malamig na tumanggi si Konieme, ipinahayag niyang ginamit na niya ang pribilehiyo mula sa pagkapanalo sa Treasure Hunt para maglagay ng unlimited point betting sa mga labanan ng clan. Nagbet siya ng higit sa 8,000 puntos, lampas sa kakayahan ng sinumang kalaban. Dahil dito kapag nanalo sila, ang buong undead clan ni Wang ay tuluyang mabubura mula sa sistema nang walang pagbalik. Kahit nagmakaawa pa si Wang at nagbigay ng paliwanag hindi siya makaliligtas. Tinapos ni Konem ang lahat sa isang desisibong putok, parusa sa gumagapi kay Shuka. Habang sa ibang lugar si Inukay ng clan Danju ay lumalaban ng husto laban kay Cade, isang mapanganib na nalalabing miyembro ng undead. Pinagisan nila ang hangganan ng kanilang lakas, ngunit nang maalis si Wang, idiniklara ng sistema ang kumpletong pagkatalo ng undead at hindi na kailangan ipagpatuloy ni Inukay ang laban. Sa kabila ng malakas na tagumpay hindi may tago ni Konieme ang kanyang pagdadalamhati. Ang pagkamatay ni Shinazuka na nakipaglaban sa kanyang tabi ay nag-iwan ng puwang na hindi madaling punan. Para kay Konem ang Darwin's Game ay hindi lamang isang laban para mabuhay kundi isang malupit na makinang sumisira ng pagkatao at buhay. Bago maglubog ang araw buong determinasyon ang bumalot sa Sunset Ravens nang tahasang ay deklara ni Konieme ang bagong landas. Hindi na sila magtatago o maningil ng puntos lamang, sisikapin nilang wakasan ito ng tuluyan.